Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ayan. Sige, tayo po yung manalangin. Purihin kayo, Diyos, sambahin ang inyong ngalan. Purihin kayo, Diyos, kayo po yung aming Diyos sa dakila. Hallelujah, kayo po yung Diyos na makapangyarihan. Kayo po yung Diyos na aming sinasamba. Kayo po yung Diyos nila Abraham, nila Isaac, nila Jacob. Hallelujah, Lord, sa hapong ito, Panginoon, kami lumuluhog sa inyong mahabaging trono. Kami po'y narito ngayon sa lugar dalanginan, Panginoon, sa lugar sambahan, Panginoon. Dito ka namin sasambahin sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Hallelujah, alam namin, Lord, ay patuloy kang namamalagi sa lugar na ito, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, tulungan mo, Lord, anuman yung nais mong maiparating sa iyong mga anak, Panginoon, gamitin mo kung daluyan, Panginoon, para sa kanila. Lord, bless mo ang aking mga labi, Panginoon. Ara po, Lord, na ang lahat, Panginoon, ng nais maiparating, Panginoon, ay, Lord, makamit namin lahat, makuha namin lahat, Lord, makatulong, Panginoon, sa aming mga spiritual na buhay. Salamat po, Diyos, sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Ngayon po ay meron po tayong bagong series message, prayer. Sabi mo, marunong ka bang manalangin? Ayan. Yan po pag-uusapan natin ngayon. Amen. Alam nyo po, sa dictionary, hindi ko na po kasi nalagay dyan, ang definition po kasi ng prayer ay solemn request o yung paghingi ng kahilingan, di ba? Na kapag, o kaya request for help, yan yung po yung mga definition yan. Pag tinignan ko naman doon sa biblical, communication with God. Halos parehas din kasi, di ba, nung kapag humihingi ka, nagre-request ka, nakikipag-usap ka sa Diyos. Pag nakikipag-usap ka naman sa Diyos, humihingi ka ng hiling na tulong sa Panginoon. Amen. Yan po yung panalangin. Amen. Kaya yan po yung tatalakayan natin. Siguro, maaaring iba, alam ko na yan, yung topic natin. Amen. Tama, alam mo na yung panalangin. Ang tanong, ginagawa mo ba? Tanong mo sa katabi mo, ginagawa mo ba? Ayan. Ano sabi? Alam mo, hindi sumagot. Di ba? Hindi sumagot kasi prayer, napakahalaga po yan. Di ba? Ang tanong, ginagawa mo ba? Tapos ang tanong, tama ba yung pananalangin mo? Di ba? Ang tanong, nag-i-improve ba yung prayer mo kung nagpe-pray ka? Di ba? Ako po, sa 36 years old na po ako sa pagiging Christian. Yeah. 36 years old na ako. Senior citizen ako ngayong taon na ito. Amen. Imbitado kayo sa birthday ko. Amen. 36 na ako. Alam niyo po, nakita ko po na naging bahagi ng buhay ko yung pananalangin. Napakalaki ng impact nito sa buhay natin. Sa haba kasi dadaan ka ng napakaraming pagsubok. Diba? Marami kang mararaanan sa buhay. Panalangin lang lagi yung pinaka-ginagamit po. Kaya alam ko po, naging matatag ako hanggang ngayon, nakatayo pa rin ako rito dahil sa pananalangin. Ewan ko, kayo lang po kung iyan din po yung inyong sandata sa buhay, yung pong pananalangin. Amen. Kaya hindi siguro, ito yung binigay sa atin ng Panginoon dahil maybe marami po sa atin ng mga taga Salt and Light Church hindi pa nananalangin. Pag sinabi kong panalangin, hindi yung nananalangin kang pagkakain. Madali lang yun, di ba? Lord, thank you sa food. Amen. Di ba? Madabilis lang yun eh. Ang tinutukoy natin panalangin, yung itinuturo ng Panginoon. Yung ituturo ng Panginoong Kristo doon sa kanyang mga alagad. Amen. Yun po yung panalangin na dapat meron tayo. Yun po yung pag-uusapan po natin ngayong pong araw nito. Amen. Kaya po, sabi nga po natin dito, basahin po natin yung ating talata. Ay, sa akin pala. Ayan. Sabi ng Lucas 6:12, nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Alam niyo po ba, pag binasa niyo po ang Bible, napakamapanalanginin ng ating Panginoong Kristo. Sabihin naman ng iba, Pastor, Diyos kasi yan eh. Hindi, huwag niyo tignan minsan yung alam natin Diyos si Christ, kaya lang, tandaan niyo naging tao siya. Nagutom din yan, kumakain yan, parehas lang yan. Hindi ko lang alam kung kanin ng panahon na alam ko, hindi kanin kinakain nila. Yung parang tinapay eh. Diba? Parehas lang po yan. Pero siya nakita natin, naging napakapanalanginin ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga po dapat,
tayo po din mga followers of Christ. Kaya nga po tayo tinawag na followers of Christ, tagasunod tayo ni Kristo. Maging halimbawa tayo ni Kristo sa kanyang mga pananalangin. Kaya yun po yung gusto natin, na tayo po ay maging mapanalanginin. Alam niyo po ba na ang mga alagad ng ating Panginoong Kristo, sila Pedro, Santiago, sila Juan, sila Judas, tandaan niyo po yan, hindi yan humiling na to, Lord, turuan niyo nga po kami kung paano kami mangaral. Hindi niya hiniling yun. Lord, nakita ko gumagawa ka ng himala, turuan niyo nga kami, paano kami makagawa ng himala? Hindi din po. Lord, tulungan niyo nga kami kung paano kami magsalita, mag-preach, iba? Hindi niya tinuruan, hindi yun hiniling ng hindi yun hiniling ng mga alagad. Ang hiniling ng mga alagad, next slide kuya. Kaya sabi diyan, minsang nananalangin si Jesus sa isang lugar nang siya'y matapos, sabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan niyo po kaming manalangin. Prayer ang hiniling. Di ba? Yun yung hiniling nila. Ba? Tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Bakit po? Kasi alam po natin, sa pananalangin po nakasalala yung katuparan ng mga pangako. Yung mga pangako ng Diyos, nandun sa yung mga panalangin natin. Ano pa? Yung kaharian. Maganap yung kaharian ng Diyos. Pagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Nandun yung pagdating doon sa pananalangin. Alam ng mga alagad yun. Wala yun doon sa gumawa ka ng himala, bumuhay ka ng patay. Diba? Gawin mong alak yun. Hindi doon eh. Alam nila nandun sa panalangin yun. Ganong kakapangyarihan yun. Amen. Kaya sabi rito, hindi kailanman tinuruan ni Jesus yung kanyang mga alagad na mangaral, kundi kung paano manalangin. Hindi siya nagsasalita ng marami tungkol sa kung ano ang kailangan upang maging mahusay mangaral. Ngunit, sabi niya, marami siya itinuro tungkol sa mabuting pananalangin. Kaya makita natin dito, sa simula pa lang natin dapat maging bahagi din po ng buhay natin yung pananalangin. Maging parte ng buhay po natin. Ang sabi nga ni Andrew Murray, amen, kilala niyo po ba yan? Hindi, no? Hindi ko rin kilala yan, pero ito po yung sabi niya po. Ang malaman kung paano makipag-usap sa Diyos ay mas mahalaga kaysa kaalaman kung paano makipag-usap sa tao. Yung pakikipag-usap daw sa Diyos, sabi ni Andrew Murray, mas mahalaga yan kaysa doon sa nakikipag-usap ka sa tao. Kasi nga sabi nga natin, di ba, ang pananalangin, nakikipag-usap ka sa Diyos dyan. Di ba? Kaya mas mainam yan kaysa doon sa nakikipag-usap ka sa tao. Kasi ang Diyos na kinakausap mo, tapat, totoo. Yung kausap mo, minsan hindi. Pagtalikod mo, iba na yung sasabihin sa iyo niyan. Amen? Ang Diyos hindi. Kaya sabi niyan, hindi kapangyarihan sa mga tao, ngunit kapangyarihan sa Diyos ang unang bagay. Yung makukuha natin na maganda at yung kapangyarihan mula sa Diyos na makukuha natin kapag tayo po ay mananalangin. Amen. Kaya makita natin, ang pinakalayunin ng ating serye ngayon na pananalangin, sabi nga po natin dito, ay unang maging bahagi ito ng pang-araw-araw na buhay natin. Gusto ng Diyos, lahat tayo marunong malangin. Matuto tayong manalangin. Malaman natin, ano ba yung kahalagaan ng pananalangin? At sabi nga po natin dito, ay yung tamang pananalangin. Yun po yung pinakaano na. Kaya po, huwag yung nakiusap tayo na itong buong buwan ng Hulyo ay puro sa pananalangin yung topic natin. Kaya po, para maging, kung hindi ka man nananalangin pa, ay makapanalangin na po tayo. Ito po yung mga tatalakayin natin. Ayan. Ngayon pong araw na ito, through prayer. Sa pangalawang linggo, never stop praying, never stop. Paano babanggitin to? Thinking? Paano babanggitin? Sino magaling sa math? Thinking ba? Thinking, tama ba? Okay. Kasi baka, mamaya pag doon sa Glenn, baka maling banggit ko eh. God always answers prayer, faith-filled prayer. Yan po yung mga tatalakayin natin. Amen. Kaya makita natin dito na yan po yung maganda po yung mga topic natin na pag-uusapan natin sa buong buwan ng Hulyo. Kung tutuusin doon, marami pa po eh. Di ba? Pwedeng 2 buwan natin talakayan natin yung prayer, marami pa tayong tatalakayan para talagang maging mapanalangin po tayo. Kasi makikita niyo yan kung gaano kahalaga yung panalangin sa buhay po natin.
Ngayon po tatalakayin natin ay, next slide kuya. Ayan, ay, hindi, wala pa. Yung true prayer. Diba yung nakalagay doon? Alam niyo po, siguro, ngayon po tatalakayin natin yung tamang panalangin siguro. Ewan ko lang iba sa inyo kung excited o dinidecide nyo, ay, maganda yung topic natin. Kasi ang tagal na nung panalangin ko, ngayon wala pa rin eh. No pa rin yung sagot ni Lord eh. Ay, maganda yung topic natin dahil hindi ako marunong manalangin eh. Di ba? Yan po yung ano natin. Sabi nga po, kung may true prayer, ibig sabihin meron pong wrong prayer. Kaya makahalaga po na malaman natin at matutunan natin yung panalangin tinuro ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Amen. Siyempre, yun yung susundan natin. Yun yung magiging pattern natin, di ba? Hindi yung pattern natin yung sa AI, di ba? Pag ikaw pagpe-pray, i-chat mo, opening prayer. Ang ganda, oh. Kasi galing kay AI, no? Galing kay ChatGPT. Hindi yun. Hindi tayo kanya patuturo, kay Kristo tayo patuturo. Amen? Amen po ba? Amen. Kasi iba sa kay AI nagpapaturo eh. Di ba? Kay ChatGPT. Kaya ang ganda talaga ng mga sinasabi ron. Di ba? Talagang mabulaklak. Di ba? Dapat yung kay Kristo patuturo tayo. Amen? Kaya ito po yung mga talata natin. Ang sabi dyan, sa Mateo 6:9-13, ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban, dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. Amen. Purihin ang salita ng ating Panginoon. Amen. Pamagatan po natin yang, next slide kuya. True prayer is the Lord prayer. Yung tama o yung tunay na panalangin ay yung panalangin ng ating Panginoon. Amen? Yan po yung wala na pong kontra dyan na ang panalangin ng Panginoon. Yung po yung tunay at tamang pananalangin. Tandaan po natin to, sabi nga po yung prayer natin, hindi yung pahabaan at pagandahan. Diba? Kaya nga wag na kayong kumukuha sa mga ChatGPT ng mga prayer nyo. Diba? Pag ikaw ang opening prayer, sabihin sa school, diba? Diba? Hindi wag ka na kumuha yung, tignan mo lang kung ano yung tinuro ng Panginoon. Yun na lang po yung gawin natin. Amen? Kaya nga po dito, kaya itong month ng July, wag kang nga absent. Sabihin mo sa katabi mo, wag kang nga absent. Yan. Para matuto kang manalangin. Yan. Para matuto kang manalangin. Diba? Para matuto tayong manalangin sa ating Panginoon. Sabi nga po, ito po yung tatalakayan natin. Next slide. What is the true prayer that our Lord Jesus Christ taught His disciple and us who are His disciple today? Diba? Ano ba yung mga tinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad at sa atin din? Diba? Ano ba yung tamang panalangin na itinuro ng Panginoon? Amen. Handa na po ba kayo? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magulo. Ayan. Gusto kong matutong manalangin. Amen. Amen. Number 1, ayan. Unang tinuro ng Panginoon, ano ba yung maling paraan ng pamanalangin? Yan yung itinuro. Binigyan niya kagad yung sa negative side kagad. Diba? Ang sabi ng Mateo, 6:5, when you pray, you are not to be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogue and on the street corner, so that they may be seen by men. Truly I say to you, they have their reward in full. Amen. Unang tinuro ng Panginoon, na dapat wag ganito yung panalangin na yun. Wag daw tayong mapagkunwari. Pray like hypocrites. Yung mga hypocrites kasi yung mga mapagkunwari, amen, nananalangin yan, sabi nga, nananalangin yan sa labas, sa public, para makita ng tao, para ma-impress. Diba? Meron kasi mga taong ganyan eh. Gusto nila ma-impress sa kanya, uy, napakabanal naman, grabe ah. Diba? Minsan nasa sasakyan niya, nakakita ko yan, diba? Ganyan. Pag nakita mo yun, makita mo, napakabanal naman ni ate, no? Grabe, no? Kahit sa sasakyan, nagpipray. Pero di ba, minsan ganun kasi. Pero si Christ ayaw niya ng public prayer. Ayaw niya nung nakakita kasi sabi nga po yun, yung ganyan raw pananalangin, insulto raw sa Diyos yan.
Bakit? Kasi kapag binibigkas natin yung mga salita para sa ngunit ang tunay na layunin, ma-impress yung iba. Di ba? Ma-impress yung iba na humanga yung iba. Di ba? Napakabait naman ng taong to. Siguro laging nagsisimba to. Di ba? Yun eh. Kaya makita natin, sabi nga po nito, ginagamit lang bilang kasangkapan para mapahanga yung iba. Amen. Kaya dito, hindi pinaintulong ng Diyos kapag tayo po ay mananalangin na kinakailangan na nandun sa public prayer. Amen. Hindi po yung itinuro ng ating Panginoon, dapat nandun tayo sa ano? Mamaya, dapat nandun tayo, mamaya tutuloy ko saan dapat itinuro ng ating Panginoon. Amen. Kaya dito, makikita natin yung mga ganitong bagay. Amen. Sabi, huwag tayong mananalangin katulad ng mga hipokrito. Diba? Kailangan, merong lugar na dapat kung saan ka mananalangin. Diba? Kaya nga, pero hindi, diba? Minsan pag nakakain na ba kayo sa Jollibee? Parang hindi, no? Siyempre, pag kumakain kayo, nagpe-pray. Yun, okay lang mag-pray doon, kaya lang wag mo naman lalakasan. Baka mamaya, hallelujah, baka mamaya, speaking in tongues ka pa, nagpe-pray ka lang sa Jollibee. Tama na yung Lord. Di ba nakaano ka lang? Wag naman na yung sobra naman. Nagpapa-impress ka na talaga. Di ba? Baka mamaya patungan mo pa lahat ng katabi mo. Di ba? Amen. Kaya dapat nasa tama. Diba? Huwag tayong tumulan yung mga mapagkunwari. Huwag tayong maging hipokrito pagdating sa pananalangin. Maging totoo tayo. Yun ang gusto ni Christ. Kasi sa taas ng talatang yan, pag binasa nyo po sa taas niyan, bakit binanggit ni Christ yan? Doon sa Matthew 6:1-4, binanggit kasi ron yung mga paglilimos eh. Yung iba kasi pag nagbibigay, ipinapakita, sinasabi, ay nagbigay kami ng ganito. Di ba kaya nga ayaw nila Yorme tsaka ni Vico Soto, yung mga epal. Di ba? Ito, pinagawa namin ni Congressman. Di ba? Parang ganun eh. Ayaw ni Christ nung ganun. Pag magbibigay ka, wag mo nang sabihin. Pag maglilimos ka, wag mo nang sasabihin. Yun yung pinakaano, kaya pagdating doon sa binanggit niya yan. Pag mananalangin ka rin, huwag kang pakitang tao. Diba? Kaya yun po yung inasa niya, yun yung number mo na dapat, wag daw po tayo manalangin. Pangalawa, sabi niya, yung bubbling prayer. Ano ba yung bubbling prayer? Sabi diyan, sa Matthew 6:7, and when you are praying, do not use meaningless repetition. Yun po yung bubbling prayer. Yung paulit-ulit na panalangin na wala namang kabuluhan. Wala namang ibig sabihin. As the Gentiles do, for they suppose that they will be heard for their many words. Ang akala nila, pag paulit-ulit nila gagawin yun, didinggin sila ng ating Panginoon. Amen. Hindi po yun, sabi ng Panginoong Sarito, huwag daw pong ganyan. Tignan muna natin yung yung definition ng bubbling. Sabi dyan, bubbling in biblical context, doon ko na kinuha sa biblical definition, doon sa topical encyclopedia, sabi dyan, it often denotes idle talk or vain repetition that lacks substance or sincerity. Sabi, ang mga panalangin ng mga Christian, ay madalas itong tumutukoy sa walang kabuluhang pagsasalita o paulit-ulit na pananalangin na walang laman o katapatan. Ganun kasi iba pag nanalangin, paulit-ulit. Wala namang ibig sabihin yung sinasabi niya. Diba? Wala namang kahulugan yung panalangin. Paulit-ulit niya lang binabanggit. Diba? Alam naman natin yung example natin, diba? Nung araw, diba? Sino tayo na nakapangumpisal dito nung araw? Diba? Pag nakangumpisal ka, diba? Father, nakakuha po kasi, nangupit ako kay nanay. Ganun ba? O sige, ipanalangin mo yung 10 ama namin, saka 10 abagi noong Maria. Diba? Paulit-ulit mo lang nagkasala ka nga. Ano ba binabanggit mo ron? Wala, di ba ba? Meaningless repetition. Sabi ni Christ, huwag ganyan. Wala namang kahulugan yung sinabanggit mo Di ba? Wala namang meaningless naman yan. Sabihin mo sa Diyos kung ano yung sabihin mo, huwag paulit-ulit. Di ba? Kaya makita natin, hindi po yun yung hindi po yung yung pang ito, hindi po yun yung panalangin na tinuturo ng Panginoon. Kinakailangan mo po Ang sabi nga ni Spurgeon, amen, kilala niyo po yan? Hindi ko rin kilala to Hindi, mga pa yan? Yung mga Christian na mahuhusay nung araw yan. Sabi dyan, Christian prayers are measured by weight, not by length. Many of the most prevailing prayer have been as short
as they were strong. Di ba? Sabi nga rito, yung mga pananalangin daw nating mga Christian ay sinusukat sa bigat, hindi sa haba. Di ba? Kaya hindi yan kinakailangan, kahit sabi mong 100 pa yung wala yan doon. Doon sa bigat ng pananalangin mo, kung ano yung sinasabi mo sa Diyos, may ibig sabihin ba yan? Ano ba yung sinasabi mo sa Diyos? Ano ba yung gusto mong iparating sa Kanya? Yung bigat yun, hindi doon yung sa haba. Sabi nga po dyan, di ba? Marami pa nga raw mabisang panalangin at makapangyarihan, naging maikli, ngunit matindi naman yung dating sa Panginoon. Di ba? Hindi naman sinasabi natin maiksi, na baka mamaya 1 minute naman, 2 minutes. Huwag naman sobrang ganun. Sobrang iksi naman yun. Di ba? Kaya dito makikita natin, yung pananalangin natin, nandun yan sa bigat ng sinasabi mo sa Diyos. Amen. Kaya dito sabi niya, huwag pa ulit-ulit. Ang dami-dami mong sinasabi, wala namang naiintindihan ng Diyos. Ano ba gusto mong sabihin sa akin? Paulit-ulit ka lang ng binabanggit. Mali daw po yun. Diba? Huwag daw po tayong mananalangin ng ganon. Sabi niya doon sa kanyang mga alagad. Tinuro niya sa mga alagad yung ganong mga maling pananalangin. Amen. Kaya makita natin, ganon po, kaya pag mananalangin tayo, siguraduhin nyo lang nandun ka sa private place, di ba? Siguraduhin nyo lang na huwag kayong mananalangin ng personal prayer nyo o quiet time nyo na nandun kayo sa lugar na napakaraming tao. Amen. Yan po yung una. Pangalawa, the proper way of praying. Ito na, tinuro niya na, paano ba yung tamang pamamaraan ng pananalangin? Tinuro na ngayon ng Panginoon pagdating doon sa mga sunod na talata. Number 1, sabi niya, private prayer. Matthew 6:6a, but when you pray, go into your inner room. Pumasok ka raw doon sa kwarto. Sabi niyan, close your door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Amen. Hindi nyo napansin, English ngayon ginagamit ko. Kasi kukunin ko doon sa doon sa mga English, sa Tagalog, di ko makita eh. Yung kukunin ko yung pinaka-word na, may mga word kasi na mga gusto kong bigyang pansin dyan eh. Amen. Una dyan makita natin, ang tamang pananalangin na dapat sa private prayer, nandun daw po tayo doon sa private place. Nandun daw tayo sa mga lugar na pribado. Pag sinabing pribado, yung walang ganang tao, yung tahimik na lugar. Kaya tignan nyo yung kanina namin, si Jesus pag nananalangin yan, saan lagi nananalangin yan? Umaakyat lagi ng bundok yan. Di ba? Walang ganang tao, tahimik. Hindi yan nananalangin doon sa katulad ng ginagawa ng mga Gentiles sa mga sinagoga, nakatayo, hindi. Nananalangin yan, umaakyat lagi sa bundok yan. Di ba? Misa, saan pa? Doon sa garden. Di ba? Doon sa mga doon sa mga halamanan, doon siya yung tahimik na lugar. Kaya yun po yung gusto ng Panginoon, yung tamang pananalangin, yung sinasabi natin pananalangin po kasi, yung quiet time. Di ba? Hindi yung pag nananalangin ka kumain, bago ka umalis, o yung dito, pag opening prayer, hindi po yun. Yung quiet time. Kaya tinanong ko sa kabayan, kayo ba ay nananalangin? Yun yung tinatanong ko. Kung meron kayong personal prayer devotion sa bahay nyo. Amen. Kaya yung makikita natin, sabi rin dapat doon sa inner room. Sabi rin, next slide. Ayan. Yung inner room kasi tinignan ko, sabi dyan sa Greek dyan, the specific ancient Greek word of room was tameion. Amen. Kaya natutunan natin kay Pastor, kay Pastor, kay Pastor Gerald, tinignan natin doon sa literal word, yun ang ibig sabihin niya, tameion means treasury, store chamber. It means it is a storeroom where treasure were kept. Kaya pala gusto ni Lord, tayo yung mananalangin doon sa inner room, sa kwarto, dahil sa kwarto sabi raw, ano raw yan? Means treasure, storeroom, chamber. Di ba doon sa mga treasury, nandun yung mga kayamanan, nandun yung mga pera. Ibig sabihin, pag nananalangin ka raw, sabi rito, ipinapaalala na sa kapag mayroong mga kayamanan para sa atin doon sa silid panal. Ibig sabihin, pag nandun ka sa silid panalanginan sa private room, sabi nga po rito, merong naghihintay na kayamanan na merong doon makukuha ka. Hindi po yung kayamanan ginto. Ibig sabihin yung kayamanan, pag nandun ka sa loob, marami kang matututunang bagay. Maraming maibibigay sa iyo ang Diyos pag pumasok ka doon sa kwarto. Diba? Kaya pala tinawag yung inner room, ibig sabihin treasury room.
Di ba? Ibig sabihin kasi yung mga kayamanan doon nila, kaya pag pumasok ka raw, kayamanan daw yun. Pag doon ka nag-pray sa loob. Kasi maraming ibibigay sa atin ang ating Panginoon. Sabi nga, ang idea ng pribadong lugar kung saan tayo tinuro ni Jesus na manalangin ay direktang makausap ang Diyos Ama ng sarilinan. Amen. Kaya yung pinakaano niyan talaga makikita natin mga kapatid, di ba? Yung talagang pag mananalangin ka, sarilinan mo makakausap ang Diyos. Di ba? Kaya ayaw ni Lord yung nasa labas ka, nasa public ka. Di ba? Kaya tayo, dapat meron tayong personal, pag nananalangin tayo, dapat wala, talaga, nandun ka sa pribadong lugar. Yung walang pong makakaistorbo sa inyo. Amen. Sabihin niya kasi, Pastor, sa amin kasi, Pastor, ang liit lang ng bahay namin Pagpasok mo sa bahay namin, andun na yung CR, andun na yung kitchen, andun na yung tulugan namin, wala nang lugar Ino-offer natin po yung church natin, punta po kayo rito. Kala mo makakalusot ka ha? Dito po, pwede po sa church, punta po kayo rito. Pwede kayong pumunta roon, doon sa kwarto, di ba? Kontakin nyo lang si Tatay Rene o kaya si Kael na mananalangin ka. Pwede po yun. Di ba? Kung talagang meron kang desire na manalangin, talagang walang lugar doon sa ano nyo. Walang lugar. Kasi alam ko, ibang mga bahay sa atin, maliliit lang, di ba? Pag nag-LG, minsan talagang yung bahay, no? Talagang nandun lang, maliliit lang. Ang hirap na talaga magkaroon ng personal prayer. Amen? Unless na paalisin mo na lahat muna sa bahay nyo, doon ka lang mag-iba. Pero hindi, para pinakagano lang, pinaka-safe natin. Kasi gusto ng Panginoon private, yung sarili na mo siya makakausap. Yung tahimik na tahimik. Kasi yun yung ginagawa ni Christ. Umaakyat lagi sa bundok yan o kaya doon sa garden. Doon siya nananalangin. Yung alam na walang makakaistorbo. Kasi gusto niyang kausapin ng Diyos ng sarili na. Diba? Kayo nga, diba? Nakita nyo, pag tayo, minsan pag nagka-counsel tayo, gusto natin, nandun tayo sa gusto natin, walang ibang nakaririnig. Diba? Kasi kakausapin mo yung Diyos Magsasalita ka sa Diyos, ihiling ka sa Panginoon. Kaya sabi nga dyan, yung room na roon, maraming kayamanan doon. Marami kang maibibigay ang Diyos sa atin. Sasabihin doon na simple na ikaw lang yung makakaalam. Amen ng mga panalangin na yun. Amen? Kaya sana maintindihan natin, kapag nanalangin tayo, ulitin gawa yung quiet time. Ano pa ba ibang tawag dyan nyo dyan? Personal prayer devotion. Ano pa? Private prayer. Yan na, yung sabi natin, yung magbibigay ka ng oras. Yung oras na libre ka, di ba? Sabi, Pastor, may trabaho ko Aba, ilang oras ka ba nagtatrabaho? 24 oras ka ba nagtatrabaho? Pastor, matutulog pa ako 8, parang ano pala ni ano yan, bayani, no? 8 oras, may natitira ka pang 8. Ilang oras ka ba nagpe-Facebook? 2 oras, may 6 ka pa. Di ba? O may 6 na oras ka pa. Gagawa ako ng assignment. O, meron pa rin ang panalangin naman, hindi naman yung ganun kahaba. Sabi nga natin, wala sa pahabaan yan. Di ba? Nandun sa bigat ng sasabihin mo sa Diyos. Amen. Kaya doon, kailangan nandun tayo sa private. Pangalawa, hindi lang doon sa private place, sabi dyan, balik mo kuya. Tama. Pray to your Father who is in secret. Dapat, sabi nga po rito, mananalangin tayo doon sa ba? Yung sikreto na ikaw lang at ang Diyos yung nakakakita, nakakaalam. Kasi, symbol of sincerity, humility mo sa Diyos yun Yung gagawin natin na yun Sabi rito, ang lihim na panalangin ay dapat gawin sa isang lugar na tahimik at hiwalay upang tayo ay hindi mapansin at maiwasan ang pagpapakitang tao. Walang istorbo upang maiwasan mga sagabal. Hindi naririnig ng iba upang makapagsalita tayo ng mas malaya. Di ba? Pagkausap natin, di ba? Pag nananalangin tayo ng secret sa Panginoon, masasabi po natin yung lahat ng gusto natin. Alam nyo, pag nananalangin kasi tayo, kayo po ba, pag nananalangin po kasi, ang sarap po kasi kapag nananalangin, nakikipag-usap ka sa Diyos. Ako, madalas na nananalangin ako, lalo ako yung naiyak. Siguro kaya madalas akong bigyan ng pagsubok ni Lord Kasi pag may pagsubok, umiiyak talaga ako pag nananalangin Di ba? Yung kinakausap, pag nanalangin kasi, alam mo, Lord, minsan gano'n, pag kay Lord, sabi ko, parang nakikipag-usap lang ako sa isang kaibigan. Sabi ko, Lord, alam mo, bigat na Lord Sabi ko,
Minsan parang hindi ko na kaya. Lord, tulungan mo nga. Ganun ako di ba? Ganun ako manalangin eh. Minsan kasi pag bine-bless ka, hindi na ganun manalangin. Para bang, Lord, wala na. Kaya siguro, binibigyan ng mga, kasi pag may pagsubok, umiiyak ka pa. Kaya minsan naiiyak pa ako Pag nananalangin ako na sobrang bigat na, naiiyak ka pa talaga eh. Amen? Kaya dito makita natin gusto ni Lord doon sa sikreto, di ba? Ayaw niya kasi na na merong mga kaistorbo. Ang hirap kasi, di ba? Pag mananalangin ka, minsan nakabukas yung TV, tapos ang lakas magkwentuhan ng mga mo, ang daming hindi tayo makapanalangin. Hindi natin masasabi sa Diyos yung mga secret prayer natin. Amen, yung mga pananalangin natin para sa ating Panginoon. Amen? Sana po maintindihan natin na ganyan po dapat tayo nananalangin. Dapat nandun sa private place at dapat yung walang makakaistorbo sa atin. Sikreto na kayo lang dalawa ng Diyos yung mag-uusap. Kasi ang sarap pag lahat sabihin mo na, di ba? Sabi nga natin, ang prayer communication to God o yung lahat ng hihilingin, banggitin mo na sa Diyos. Yung mga dapat nating hilingin sa Panginoon. Amen? Sana po, meron po ba tayo natutunan? Amen. Sana po, pag uwi nyo sa bahay, ay na kayo ng Lord, ganitong oras ako mananalangin. Diba? Sa una talagang mahirap yan dahil ang demonyo talagang talagang ganito ka pala oras mananalangin Tignan ko lang, di ba? Minsan paaantokin ka niyan, minsan daming tatawagin yan. Ay, laro muna tayo! Di ba? Di ba? Doon mata-challenge ka. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Next. Yan. Ito na po yung mga babanggitin natin sa panalangin. Ito yung mga dapat. Kanina, tinuro niya kung saan ka mananalangin, paano ka mananalangin. Ngayon, ito na yung sasabihin natin sa Diyos sa pananalangin. Amen. Basahin po natin. Sabi diyan, pray then in this way, our Father who is in heaven, hallowed be your name. Amen. Una, makikita natin diyan, amen. Makikita niyo po natin yung salita na pray then in this way. Ang ibig sabihin po niyan, pray then in this way, ganito kayo manalangin. Ibig sabihin, pattern lang po yan. Pattern or model yan. O outline mo yan sa pananalangin. Hindi yan mismo yung babanggitin mo. Di ba? Alam naman natin na Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo. Ba? Yung iba kabisado na yan. Hindi yan. Kaya nga sabi niya, pray then in this way. Ganito ka manalangin. Ibig sabihin ng Diyos, pattern mo yan. Ito yung model mo kapag nananalangin. Di ba? Pag sinabing pattern, yan yung magiging basihan mo lang kung ano yung mga isa-isa mong sasabihin sa Diyos. Hindi yan mismo yung ipapanalangin mo, hindi yan yung kung ano yung sinabi nila, di ba? Kaya nga makita nyo, di ba, sa dati nga nating di ba? Ito, pag nagawa ka sa lan, dasalin mo yan. Di ba? 10 Ama namin. Ba, inuulit-ulit mo yan. Ama namin, paulit. Diba? Paulit-ulit natin di ba? Kaya dapat, hindi po ganun gawin natin. Di ba? Ito, sabi ng Panginoon, pattern lang natin po yung mga bagay na yan na ipapanalangin natin. Amen? Kaya dapat alam po natin yan na hindi yan mismo yung babay. Tignan natin yung Panginoong Kristo. Dito na ba yun? Ay, hindi pa. Ayan, tama. Ay, hindi. Hindi yan. Saan ba yun? Okay, asan tayo? Ayan, tama. Ito na po yung susunod. Hindi pala natin nabanggit kanina kuya. Sige. Ito na po yung pananalangin. Next. Ayan. Deep reverence for God. Ito na yung magsisimula ka ng magsalita. Sabi dyan, pray in this way, our Father who is in heaven, hallowed be your name. Amen. Dito sa meron din ako natutunan nung nanonood ako ng preaching ni Pastor Peter Tanchi. Natuto rin ako niya sa ganyan. Doon binanggit niya yung hallowed be your name. Then tinignan ko rin doon sa tinuro sa atin ni Pastor Gerald na ano ba yung ibig sabihin ng hallowed be your name. Amen. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa English ko nilagay para maintindihan po natin dyan Sabi, in the Bible, next slide. In the Bible, the Greek word for hallowed is hagiaso. Hagiaso. Means to treat something as holy, sacred, or set apart for divine purposes.
Amen. Sa madaling salita, makikita po natin yung mga kapatid, sa unang pananalangin natin, tandaan po natin, ito nga pala, tandaan natin ang panalangin natin, direkta sa Diyos Ama sa langit. Sa God the Father tayo nananalangin. Tandaan natin na sa Diyos Ama tayo nananalangin. Diba? Diba? Yung kanal natin, diba? Our Father who art in heaven, diba? Hallowed be your name. Ang ibig sabihin pala niyan, ibig sabihin ng halo, ito yung nagpapahiwatig ng malalim na paggalang at respeto. Diba? Sabi rito, pagkilala sa kabanalan at kahalagahan ng isang bagay. Kaya nga po yung the Lord's Prayer, inangangahulugan ng panalangin na ang pangalan ng Diyos ay parangalan at igalang ng lahat. Sa simula, magbigay ka ng paggalang, pagrespeto dun sa Diyos Ama na nasa langit. Diba? Banggitin na Lord, diba? Diyos Ama sa langit, na may likha ng langit at lupa, sambahin ang inyong ngalan. Kayo po yung nagpagaling ng aking karamdaman at kayo yung nagpapagaling ng mga karamdaman. Kayo po yung nag-provide ng aking trabaho. Diba? Kayo po, Lord, kayo po yung naggagabay sa akin, nag-iingat sa akin sa daan. Banggitin mo yung mga bagay na yung names at yung mga attributes ng ating Panginoon. Lalo na dapat kung ano yung nakita mong ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya pag nakita mo, hindi mo nararamdaman ng Diyos sa buhay mo. Kapag ang Diyos malayo sa buhay mo, wala kang mababanggit na sasambahin sa pagsamba sa Panginoon. Amen? Kaya dapat talaga malapit ka sa Diyos para alam mo yung mga dapat mong banggitin tungkol sa Diyos. Diba? Katulad nga kahapon sabi ni nabigyan ko lang tong yung magandang binigay na example ni Pastor Bong sa akin kahapon. Sabi niya sa couples, pag sabi niya doon sa bata, boy, anak, nakita mo yung eroplano? Tinuro niya sa taas, sabi niya, ang liit. Diba? Ang liit ba? Pag tinignan mo yung eroplano sa taas, maliit ba? Malaki? Maliit lang. Ngayon, sinama niya yung anak niya, sabi niya, Nak, nakita mo yun? Yun yung eroplano, di ba? Ay, ang laki pala. Sabi niya, ay, ang laki pala ng eroplano. Pag tayo malayo sa Diyos, ang liit ng tingin natin sa Diyos. Pero pag malapit ka, ang laki. Amen? Ang ganda ng illustration na yun, di ba? Pag malayo ko sa Diyos, pag sabing malayo, alam mo na kung paano, ayoko na magsalita, pero alam niyo na hindi ka ganun ka-intimate sa ating Panginoon. Diba? Napakaliit ng tingin mo sa Diyos. Pero kapag malapit ka, ang laki-laki. Lord, you are my provider. Holy Father, God, Diyos Ama, ikaw ang aking provider. Diba? Ikaw yung lahat-lahat sa aking buhay. Napakamakatarungan mong Diyos. Masasabi, pero pag hindi, dahil malayo ang Diyos sa'yo, hindi mo masambit kung sino yung Diyos. Diba? Kaya gayon, hindi ka matutong, hindi ka makapanalangin. Kasi alam mo, wala kang masasabi. Amen? Kaya dito makikita natin, yung unang pananalangin natin, tandaan natin ang panalangin natin, God the Father, direkta sa Diyos Ama. Diba? Ang una natin babanggitin, sambahin natin yung Diyos Ama na nasa langit. Yun po yung dapat nauunahin natin. Sabi nga po natin dito, di ba? The Lord's Prayer, di ba? Ito yung nangahulugan ng pangalan ng Diyos at kung paano natin siya igagalang natin. Kasi nandun siya sa langit eh. Yung totoo at yung buhay na Diyos. Lahat ng paggalang, pagrespeto, pagpaparangal, ibigay natin sa ating Panginoon. Kasi yun yung pagpapakita natin na kung gaano kalapit at gaano mo kamahal ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Kaya tandaan natin, ganun po yung simula ng pananalangin natin. Amen? Number 1, dapat sambahin ang Diyos Ama sa langit. Amen. Pangalawa, pray about God's will. Matthew 6:10, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Dapat, sabi natin dito, yung mga pananalangin natin, tandaan po natin, dapat dito, kalooban ng ating Panginoon. Diba? Kalooban natin yung Panginoon. Dapat yung kalooban ng Diyos yung masusunod, hindi yung kalooban nyo. Kapag nandun tayo sa oras ng pananalangin, yung sasambitin mo sa panalangin, dapat kung ano yung will ng Diyos sa panalangin. Hindi yung kalooban po natin.
Tignan natin ang ating Panginoong Kristo nung siya'y nananalangin na. Next, kuya. Sabi niya sa Matthew 26:39, lumayo siya ng kaunti, lumuhod at nanalangin, Ama ko, kung maaari po ay ilayo niyo po sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Tignan niyo po ito Meron siyang inihiling, nakita ni Christ, talagang hirap na siya. Doon sa mga ginagawa ng mga Pariseo, ng mga Gentile sa kanya, ramdam niya na yung hirap. Sabi niya, ilayo mo sa akin ito, parang ayaw niya na yung mga bagay na ito. Ilayo mo ako dito sa mga paghihirap na ito. Pero ang sabi niya, ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban niyo. Yun. Kaya pag mananalangin tayo, dapat yung will ng ating Panginoon ang masusunod. Amen? Next. Sabi dyan, way to respond God's will, dapat pray with the right motive, pray with a humble heart, pray according to God's will. Yung una muna, pray with right motive. Next slide, kuya. Sabi dyan, Santiago 4:3, at kung humihingi naman kayo, wala kayong natatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan ng sarili niyong kasiyahan. Nakita niyo, minsan, kapag nananalangin ka, kapag hindi ka looban ng Diyos, masama yung motibo mo. Hindi ka looban ng Diyos, di ba? Lord, bigyan mo nga po ako ng motor, Lord. Nananalangin. Kasi yung churchmate ko, ang ganda ng motor. Gusto ko rin po magkaroon ng motor. Di ba? Bad motive para sa kasiyahan mo Dapat wag ganon. Di ba? Dapat kung ano yung will ng Panginoon. Di ba? Kasi makita natin, di ba? Sabi diyan, di ba? Para mapagbigyan yung sarili mong bad motive ka Kaya nakita mo, God answer no kagad, no? No? Di ba? Kaya dito makita natin kapag nananalangin tayo, una, sambahin ng Diyos. Pangalawa, dapat yung mga sinasambit natin sa panalangin, dapat isipin mo lagi na kalooban ng Diyos yung mga bagay na yan. Di ba? Siguraduhin mo lang na hindi yung kalooban ng Diyos lagi yung mga masasambit natin. Hindi yung gusto natin. Kasi minsan yung kasiyahan lang natin, ba? Lord, gusto ko po magkaroon ng cellphone. Nakita ko po yung classmate ko, meron silang cellphone Ako na lang wala Di ba? Di ba? Good motive ba yon? Hindi Kahit naman wala kang cellphone Di ba? Pero kung hihingi ka ng motor, panggagamit mo sa rider, Lord, gusto ko po na magkaroon ako ng motor kasi gusto ko po magkaroon ng hanap buhay Gagamit sa rider. Naku, yun mga Lord, di ba? Yun ang kalooban ng Panginoon. Kasi meron kang magandang motibo, makapagtrabaho, di ba? Pero yung para lang ipagyayabong, para sa kasiyahan mo lang, Lord, para po meron pang joyride kami. Naku po, puro pang kasiyahan. Para pag pumunta po sila brother sa Baler, makasama na ako. Naku, mga motive mo talaga, pang talaga hindi talaga. Di ba, sabi ng Panginoon, yung kalooban. Kaya nga si Christ, di ba, sabi niya, yung ilayo, di ba? Ilayo yung gusto niya, yung hirap niya mawala na, pero sabi niya, yung kalooban mo mangyari. Di ba? Kaya dito dapat wag wrong motive. Dapat, yun yung mga God's will natin na ipapanalangin, sabi niya. Pangalawa, sabi ng Santiago 4:6, ngunit ang Diyos ay nagkakaloob ng higit pang biyaya. Kaya naman sinasabi, sinasalungat ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mapagpakumbaba. Nakita niyo, ang Diyos daw nagkakaloob ng higit pang biyaya. Kanino? Pinagpapala yung mga mapagpakumbaba. Dapat kapag nagpe-pray tayo, di ba, kinakailangan nandun yung humble spirit natin. Diba? Huwag tayong maging mapagmataas na kapag nananalangin tayo. Di ba? At tandaan natin yung Pariseo, nananalangin, sabi niya, Lord, hindi ako katulad ng taong yon, hindi nag-iikapo. Di ba? Ako nananalangin, nagbibigay ako ng ikapo. Di ba? Di ba? Nagmamataas sa Panginoon. Dapat pag nananalangin tayo, be humble. Diba? Ang sabi nung tinuturo niya, Lord, diba, dinadagukan yung dibdib. Patawarin mo po ko, Lord. Inaamin ko po yung aking mga kasalanan. Dapat humble pag nananalangin. Huwag tayo nagmamataas pa ating sa Panginoon. Amen. Pangatlo, sabi niyan, according to His will. Diba? Ito nga sinabi natin. May lakas loob tayong lumalapit. Unang Juan 5:14. Sa Kanya, dahil alam nating ibibigay niya yung anumang hingi natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Amen. Kaya makita natin,
yung panalangin natin minsan kahit by no pa rin. Kasi nga hindi will ni Lord eh. Di ba? Maaring pray, Lord, gusto ko, Lord, wala pa akong partner, Lord. Gusto ko po, Lord, yung maganda, Lord. Maputi yung ipin, di ba? Matangos ang ilong. Parang Miss Universe gusto mo. Anak, hindi pang Miss Universe ibibigay ko sa'yo eh. Di ba? Kasi pag yan ang binigay ko sa'yo, baka ano na mangyari, di ba? Kaya kailangan yung will ni Lord eh. Di ba? Lord, ganito. Di ba? Kailangan pag manalangin tayo, iguruin natin, Lord, di ba? Kung ilan mo, Lord, pero yung kalooban mo mangyari, di ba? Kaya makita mo, pag may binigay sa'yo, hindi mo gusto, pero yun ang gusto ng Panginoon, mas maganda magiging buhay natin. Amen? Hindi nga po, palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Kaya makita natin, pangalawa natin, dapat, di ba? Dapat maghari nawa si Kristo sa buhay natin upang yung kalooban ng Diyos yung masunod natin. Kaya pag natin, kapag malapit tayo sa Diyos, laging yung will ni God yung nababanggit mo. Hindi pagmamataas, hindi pagmamalaki, di ba? Hindi pagyayabang, hindi para sa kasiyahan. Iniisip mo lagi kung ano yung gusto. Kasi pag binigay ng Diyos yung gusto niya, naku, napakasarap niyan. Perfecto yan pag binigay ng Panginoon. Bagamat ayaw mo, pero yun yung maganda para sa'yo. Tandaan natin, ganun tayo kamahal ng Diyos. Yung ayaw mo, yun yung ibinibigay ng Diyos. Amen. Kasi alam ng Diyos kung ano yung maganda para sa atin eh. Siya yung lumikha sa'yo eh. Di ba? Yung tatay mo lang gumawa, pero hindi siya yung lumikha sa'yo. Di ba? Kaya alam niya kung ano yung maganda at mabuti sa'yo. Ito yung para sa ito yung maganda para sa'yo. Di ba? Yung hinihirim mo, puro pang kasiyahan mo lang yan. Hindi ka magiging maganda yung buhay mo dyan. Kaya ito ibibigay ko sa'yo. Amen? Diga po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Tandaan natin ang panalangin natin, di ba? Sambahin ng Diyos, di ba? Hallowed be your name. Ibigay natin lahat ng pagpaparangal. Pangalawa, dapat yung hihilingin natin kalooban ng ating Panginoon. Pangatlo, pray for our needs. Ayan, pwede ka nang humingi sa Diyos. Hingin mo na yung lahat ng mong pangailangan. Diba? Pagkatapos doon, nanalangin ka na, nasamba mo na, humiling ka na sa ating Panginoon. Amen. Ano dyan? Sabi, give us this day our daily bread. Yan. Bakit kaya daily binanggit? Diba? Give us this day our daily bread. Diba? Bigyan tayo ng pagkain, diba? Araw-araw. Sa Tagalog kasi pagkain yan eh, no? Pero bread ginamit eh, no? Bakit daily sa palagay nyo? Bakit daily kaya? Binanggit ng Panginoon dyan. Pwede lang, give us this day our weekly bread, our monthly bread. Alam niyo kung bakit daily? Tanong niyo po. Alam niyo kung bakit? Gusto ng Diyos, sabi mo sa katabi mo, gusto ng Diyos, sige, tapikin mo. Gusto ng Diyos, araw-araw ka manalangin. Yeah. Okay. Ayan, di ba? Kaya gabi niyan daily, give us this day our daily bread. Gusto niya araw-araw kang manalangin. Kasi nananalangin ka lang pag kailangan mo eh. Gusto niya, kailangan mo hindi, binebless ka hindi, mananalangin ka. Di ba? Our daily bread. Ngayon, sabi nga po rito, yung tinapay po dyan, hindi ko pala nalagay dyan, yung tinapay po dyan ay talagang, inano ko rin po, tinignan ko maigi, yung tinapay dyan, tinutukoy po niyan, sabi rito, ayon po doon sa, nakita ko sa Bible commentary na Enduring Word, sabi dyan, yung tinapay ay tumutukoy sa lahat ng pangangailangan sa buhay at para sa ikabubuhay natin. Kasama yung ating spiritual na pangangailangan. Ibig sabihin, pagdating doon sa paghingi natin ng pangangailangan natin, tandaan natin, nandun na lahat yun. Diba? Hingin mo na lahat ng gusto mong hingin. Physical needs, spiritual needs, hingin mo na lahat yan. Nandiyan na yan. Kaya lang, sa kalooban ng Panginoon, sabi doon sa pangalawa, di ba? Ibig sabihin, nandun na lahat yung pangangailangan. Tignan natin po, number 1. Sabi dyan, physical need. Basahin natin, Matthew 6. Sabi dyan, masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon ng sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na sa langit. Hindi ba't higit kayo makalaga kaysa sa ibon? Diba? Tignan natin, di ba? Sabihin mo sa katabi mo, mas mahalaga ka sa ibon. Ayan. Kasi hindi naman ibon yung katabi mo, di ba? Kung yung ibon nga binibigyan, tayo pa kaya? Hindi nagtatrabaho. Di ba?
Hindi siya nagtatrabaho, na hirap magkwenta na, no? Nanay Peli, ikaw isa naman, di ba? Pero binibiyayaan ng Panginoon. Di ba? Yung ibon. Sabi niya, ikaw pa kaya? Kaya nga, hingin mo yung lahat ng, yung mga physical needs. Ano ba yung mga physical needs? Next slide. Sabi dyan, kaya't huwag kayong mag-alala. Yun yung problema kapag malayo ka sa Diyos, masyado tayong warrior. Di ba? Kaya yung mga warrior, hindi binibless ni Lord yan eh. Kasi bakit? Pag warrior ka, wala kang tiwala sa Diyos. Di ba? Na baka kayo kapusin sa pagkain. Yun yung iniisip mo eh. Pag umatinda ko, baka pag umano ko, baka walang baon anak ko eh. Baka walang pan-tuition, wala kami. Di ba? Warrior ka eh. Hindi ka i-bless ni Lord. Kaya dapat pag nanalangin ka, huwag kang warrior. Kapag humihingi ka na sa Panginoon, hingin mo yung ayos sa kalooban ng Panginoon at magtiwala ka sa Kanya. Sabi niya dyan, di ba? Ayan na binanggit o pagkain, inumin o damit. Diba kaya makita natin yung needs natin binibigyan. Sabi diyan, hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay ito? Alam na ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat na ito. Alam niyo na kailangan natin yung mga bagay na yan. Pagkain, damit, di ba? Inumin, di ba? Yung basic need, alam niya kailangan natin yan. Ang sabi lang niya, huwag kang mag-alala. I-pray mo lang sa akin, hingi mo sa akin ayon sa kanyang kalooban. Kung ano yung, kaya sabi natin, di ba, yung paghingi natin, siguraduhin mo lang na wala kang masamang motibo. Tama ba yung oras na yun? Alas 3 na? O mali yung, ano na yun, relos na yun? 2:44 pa lang. Wala akong sobrang alas 3 na kagad eh. Di ba? Diba? Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan natin yung lahat na ito. Alam na naman Diyos, kaya lang, ang gusto ng Lord, huwag kang mag-alala lang. Diba? Kaya hingin mo na, diba? Hingin mo kung anong gusto mo nga, Lord, kailangan ko ng ganitong bagay. Na talagang yung pagkailangan mo, Lord, diba, nagpe-pray tayo doon sa kailangan, diba, sabi nga natin dito, pagkatapos natin sambahin ng Diyos, tapos yung mga sa kalooban niya din, hingin mo na yung lahat ng yung mga physical needs, kung ano man yung ihilingin natin. Amen. Doon mo na ibigay, kasi ang Diyos, nagbibigay yan. Kasi nga sabi nga natin, yung kung mga ibon nga, hindi nagtatrabaho, hindi nagugutom hindi namamatay eh. Nakakita na ba kayo ng ibon na galing lumilipad, biglang bumagsak, namatay? Diba, lumilipad na ganyan, biglang nagutom, bang, patay. Wala pa tayo nakakita na kayo. Baka binaril, namatay. Pero yung lumilipad, biglang mamamatay, wala pa tayo nakakita nun. Diba? Hindi pinababayaan ng Diyos, tayo pa kaya? Kaya sabihin mo sa kalbo, mas mahalaga ka sa Diyos. Huwag kang mag-alala. Amen? Huwag kang mag-alala. I-bless, di ba? Bibiyayaan tayo ng ating Panginoon. Amen? Yan. Next. Yan. Sabi natin dito, di ba? Hindi lang physical need. Sabi natin, spiritual needs. Tignan natin sa Matthew. Bibigyan ko lang pansin, di ba? Sa Matthew 6 kasi, hindi binanggit yung yung direkta ng na spiritual needs. Dito papakita natin sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen. Kaya makita natin dito, di ba? Hindi lang po pagkain, hindi lang mga physical needs, pati spiritual needs ibinibigay ng ating Panginoon. Yung mga kakailangan natin mga spiritual sa buhay natin. Kaya makita natin, dalawa yan eh. Yung pangangailangan ng tao, physical, at yung pangangailangan spiritual, binibigay. Di ba? Kaya nakita nyo sa Matthew 6:33, ano nakalagay doon? Di ba? Unahin natin ng Panginoon, sabi niya, ibibigay niya yung lahat ng ating pangangailangan. Wala na siyang binanggit na iba ron. Kaya kahit yung physical and spiritual needs, ibibigay ng Panginoon. Hingin mo na yan pagdating doon sa paghingi. Amen. Tignan pa natin sa pampatunay natin. Sabi pa dyan, ang sabi ni Christ, sa John 6:35, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ayan, di ba? Ang ganda si Kristo kasi yung tinapay ng buhay. Di ba kaya makita natin, kapag humingi kaya sinabi, give us our daily bread. Yung bread doon, physical need and spiritual need. Diba? Hingin mo na, ibig sabihin, humingi ka na sa Diyos ng mga bagay na physical at ng mga bagay na spiritual. Hilingin mo na sa Panginoon yung mga lahat ng mga bagay na yan. Amen? At ibibigay ng Panginoon yung mga bagay. Amen. Tignan natin yung mga spiritual needs. Next slide, Kuya.
Ayan. Number 1, the spiritual need to pray una. Doon sa Matthew 6:12, binanggit ni Christ, ano yung mga spiritual needs na kailangan natin. Number 1, forgiveness of our sin. Mapatawad yung ating mga kasalanan. Next slide, kuya. Ang sabi dyan, and forgive us our debts. Debt ba? Debts. Silent B ba to? Debts, as we also forgiven our debtors. Tignan nyo po sa Tagalog yan, di ba? Yung debt na yan, tignan nyo sa Tagalog. Kung may ano nakalagay sa Tagalog? Sino may Bible na Tagalog? Kay basa. Sige. Mabilis, bibigyan ko ng masigabong palakpakan. Okay, sino nakakita? Matthew 6:12. Ano nakalagay po? Ano? Kasalanan. Pero dito, debt. Ano ba yung debt? Utang. Parang nagmumula, utang. Ay, utang na utang. Yan. Di ba? Forgive, patawarin sa ating mga kasalanan. Dito, utang nakalagay ba? Kasi sabi rito, andiyan ba nakalagay po, kuya? Ayan, okay, nakalagay nga. Next slide, kuya. Ayan. The Greek word for debt, tama, no? Is opelema. Means something that is owed, debt or obligation that must be repaid. In the New Testament, it is often used metaphorically to refer to sin or faults. Ibig sabihin yung debt, sa Greek word, sa original na salita yon, sabi rito, yung something obligation. Di ba? Sabi natin, o yung pagkakawalan, sabi sa New Testament, sin or faults yun. Di ba? Ibig sabihin, meron tayong pagkakautang doon sa mga kasalanan natin. Kasi, bakit? Doon po sa Opile, makikita natin, meron po tayong mga obligation sa Diyos na dapat gawin na hindi natin nagagawa. Kaya kapag hindi natin nagagawa yung obligation natin sa Panginoon, ano yon? Magkakasala ka. Ano ba yung mga obligasyon natin? Di ba? Umattend ka ng gawain. Tumulong ka sa mahihirap. Alam mo na ang kailangan, tutulungan mo. Pag yung mga bagay na hindi mo nagagawa, utang mo yung kasalanan yun. Di ba? Kaya sabi niya, forgive. Kaya yung anuman yung mga kasalanan natin nagagawa, ihingi mo na ng tawad. Di ba? Ihingi mo ng tawad, kasama yun sa ipapanalangin natin. Spiritual needs mo yun eh. Di ba? Kaya sa araw-araw, imposible na hindi tayo nagkakasala eh. Kasi yung moral obligation sa God na hindi mo nagawa, di ba? Yung pagtulong mo, pagtulong mo, obligasyon mo yun eh. Yung mga ginagawa mo sa Panginoon, obligasyon mo yun, hindi mo ginagawa. Nagkakasala tayo, kaya sabi ng Panginoon, isama mo sa panalangin, forgive us our debt. Diba? Ipanalangin natin yung ating mga kasalanang nagawa. Kaya sabi nga po rito, amen, nilalang ng Diyos, sabi, ang kasalanan ay nilalarawan din bilang utang, at dahil marami ang ating mga kasalanan, tinatawag sila ng mga utang. Nilalang ng Diyos ang tao upang siya ay mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Diba? Tayo, nilalang kasi tayo ng Diyos para sa glory of God. Kaya nga dapat, meron tayong obligation to God at binigyan niya ng isang kautusan upang sundin. Kung siya ay gagawa ng anumang bagay, hindi para sa kaluwalhatian, siya ay nagkukulang sa ating Panginoon. Amen. Kaya makita natin, dapat inihingi natin ng kapatawaran yung lahat ng mga kasama yun doon sa ipapanalangin natin. Amen. Pangalawa, forgiveness for those who have sinned against us. Diba? Kung tayo po ay pinatawad ng Diyos, magpatawad ka rin. Sabihin mo sa katabi mo, magpatawad ka rin. Amen. Yung iba, ang sama ng loob, ang tagal-tagal na, ang sama pa rin ng loob doon sa Alam niyo po ba kapag hindi nyo inalis yung sama ng loob nyo doon sa mga tao, impyerno punta po natin. Mabigat, no? Mabigat. Kasi, sabi ng Panginoon, pinatawad kita, ayaw mong magpatawad? Ano ka? Kung pwede lang magsalita si Lord sa'yo? Basahin natin yung talata. And forgive us our debt as we also forgive our debtors. Diba? Next. Sabi yan, for if you forgive others for their transgression, your heavenly Father also forgive you. Pag nagpatawad ka doon sa kasalanan na nagawa sa'yo, di ba? But, if you do not forgive, sabi mo sa katabi mo, if you do not forgive, your Father will not forgive your transgression. Hindi ka rin patatawarin ng ating Panginoon.
Pag hindi ka pinatawad, saan ka? Erno ka. Amen. Kaya yung mapagtanim dyan, sabihin mo sa katabi mo, hoy, magpatawad ka na. Ba? Move on ka na. Ang tagal-tagal na yan, hindi ka marunong. Kaya ka makita mo, bago ka manalangin, magpatawad ka muna. Alam mo, di ba, may nakagawa ng masama sa'yo. Di ba, Lord, di ba, kahit, di ba, ganito na ano kaya, parang, di ba, patawarin mo po ako, Lord, patawarin mo po. Di ba, pinatatawad mo na rin yung nagkasala sa'yo. Di ba? Kung nagkasala, patawarin mo rin, hindi ka ba, yung maggaganon pa rin, talagang, ano pa rin, di ba, mainitin ulo pa rin natin, ayaw pa rin natin patawarin, dahil may nagawa sa atin. Ikaw nga pinatawad ng Panginoon. Tapos yung tao, hindi mo kaya mapatawad. Sabi naman, hindi kita patatawarin. Kung ganyan pala yung prinsipyo mo sa buhay. Kaya doon sa panalangin natin, ihingi natin yung tawad kasalanan natin, then magpatawad muna tayo. Lord, pinatatawad ko na po. Lord, si brother ganito, Lord. Alam niyo po, ganito na, Lord, pinatatawad ko na po siya. Diba? Sa susunod, pag nakasalubong ko siya, Lord, kakamayan ko na siya, Brad. Diba? Sorry, sister, sorry. Diba? Ganon, hindi yung pag na, Lord, diba? Dapat ganon. Para pag nananalangin ka, maluwag na maluwag. Bakit? Walang sama ng loob eh. Diba? Kasi nagpatawad ka na eh. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kaya sabi nga kaya makita natin, mga kapatid, na mahalaga po yung mga bagay na ginagawa natin doon po sa ating mga panalangin. Amen. Panghuli natin, ayan, pray to overcome temptation or trials. Diba? Ipanalangin natin na mapagtagumpayan natin yung mga tukso or pagsubok. Tandaan natin, yung temptation trials, pag tinignan nyo po yan doon sa mga talatang yan, nag-i-interchange lang yan. Kasi yung tukso, pagsubok din yun eh. Di ba? Tama yun? Diba? Yung tukso, pagsubok din yun eh. Halimbawa, di ba? Ikaw, tayo, mahilig kang manood ng pornography. Tukso yun, di ba? Pero pagsubok din sa'yo yun. Kaya dapat i-overcome mo yung bagay na yun. Di ba? Halimbawa naman, maiinitin ang ulo mo. Sino maiinitin ang ulo rito? Maiinitin ba ulo niyan? Di ba? Si Kuya, ate, di ba? Pag maiinitin ang ulo natin, di ba? Dapat ipag-pray natin sa Panginoon na ma-overcome mo yan kasi tukso rin yan kapag mainitin ang ulo mo, nagkakasala ka rin yan eh. Di ba? Kaya dapat, alam nyo, ginagawa ng Panginoon, sinusubok tayo sa ganung bagay. Di ba? Kaya makita mo, bibigyan ka ng mga kakaibigan o mga kasama na talagang maiinis ka. Di ba? Talagang maiinis ka. Alam na para yung panalangin mo na ma-overcome mo yung pagiging mainitin ang ulo mo, maiinisin mo, mawala yun. Kasi hindi ka naman bibigyan ng Panginoon na maiinitin ang ulo mo, bibigyan ka ng matinong tao. Hindi mawawala yun. Hindi mo ma-overcome yung pagiging self-control mo. Kaya ibibigay sa makita, susubukin ka ng Panginoon yung mga tao na maiinis ka, iinit ang ulo mo, magtataka ka, bakit ito po yung mga tao nakakatabi mo, ito po yung nakakasama mo, di ba? Alam mo na, di ba? Kasi tinitignan ng Panginoon paano mo ma-overcome yung mga trials na yan. Amen? Basahin natin yung talata. Sabi nga, di ba, 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos sa hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ang higit sa inyong makakaya. So, sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan. Tignan niyo po sa mga English at nakalagay doon sa pagsubok, temptation. Diba? Kaya minsan interchange. Amen. Bakit? Ano ba yung nagagawa ng pagsubok sa buhay natin? Next slide. Ba't kailangan ipanalangin natin to na ma-overcome natin to? Ang sabi na Santiago, mga kapatid, mag-alala kayo kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat yung malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya. Kaya pala pinasasama ng Diyos na ipanalangin natin na ma-overcome natin yung temptation, pinatatatag pala nito yung pananampalataya natin. Biro mo, maiinitin ulo mo, na overcome mo yon,
aba tatatag na yung pananampalataya. Hindi lang yun, ang sabi diyan, at dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Diba? Kaya makita natin unti-unti, diba, yung mga pagsubok na nararanasan natin, pinanalangin mo sa Lord, alam niyo po, ako'y initin ng ulo, Lord, tulungan mo nga po ako na mapagtagumpayan ko po ito. Diba? Alam mo talagang ang Diyos, sabi natin, gusto ng Panginoon na ma-overcome na kasi yun yung lagi magpapatatag ng ating pananampalataya. Kaya isinama niya na tinuro niya sa pananalangin sa kanyang mga alagad na mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok sa buhay. Amen? Ikaw po, palakpakan natin ang Panginoon. Sa ating pagtatapos, ang sabi po ni Billy Graham, true prayer is a way of life. Not just for use in case of emergency. Make it a habit. When the need arises, you will be in practice. Sa Tagalog po, ang tunay na pananalangin ay isang paraan ng pamumuhay. Hindi lamang para sa oras ng kagipitan, gawin mo itong isang ugali. At kapag dumating ang pangailangan, sanay ka na. Alam niyo, nakita niyo, di ba, sinare ko kanina, naging bahagi na ng buhay ko yung aking pananalangin, and then nakasanayan ko na po siya. Di ba? Hindi kasi minsan nananalangin lang tayo in case of emergency, di ba? Pag merong kailangan, di ba? Ano ba tawag doon? Sabi natin dyan, yung proactive ba? Yung pag may problema lang, tsaka tama ba? O parang ganun tayo eh. Pag may problema lang, tsaka ka lang nagpe-pray, sino yung ganon? Dapat hindi po ganon. Di ba? Kaya sabi ni Billy Graham, maging way of life mo to. Kasi, di ba, tinuro rin ng Panginoon, give us a daily bread. Araw-araw po tayong humingi sa ating Panginoon ng pang-araw-araw nating pangailangan. Kaya alam natin, pag nakasanayan natin yan, magiging bahagi na ng buhay mo yung paulit-ulit. Magiging habit mo na yan. Diba? Pag naging habit, diba, nakita mo, diba? Subukan mo yung mga may hilig maglaro. Diba? Ang hilig mong laro, naging habit mo, yung oras na yun, lagi ka naglalaro. Diba? O yung mga ginagawa natin na nagiging habit natin. Diba? Kapag napapractice mo na, lagi mo nang ginagawa yung bagay na yun. Amen? Kaya dapat sa pananalangin, ganun din po gawin natin. Alam natin, kilala naman natin si Billy Graham. Diba? Isang lingkod ng Diyos na may integridad sa buhay. Diba? Kaya sabi niya, maging bahagi ng buhay po natin. Amen? Hindi tayo po lahat ay tumayo. Amen? Purihin ang Panginoon. Amen? Amen. Kaya po mga kapatid, sa hapong ito, I will pray na sana po simulan natin yung mga hindi pa nananalangin. Inuulit ko private prayer o quiet time. Tawag nga, personal prayer. Ano man tawag nyo dyan. Maglaan na po kayo ng oras. Tignan nyo kung ano yung oras na pray. At maghanap ko kayo ng lugar na pwede kayong manalangin. Gusto po natin na tayo pong lahat, taga Salt and Light Church, prayerful tayo. Alam nyo, kapag prayerful ang church, ewan ko lang pag di tayo binless ni Lord. Siguro, I know, Lord, na marami pa sa atin hindi nananalangin dito. Diba? Nananalangin ka lang pagkakain, Lord, thank you sa pagkain. Amen. No, diba? Pero yung kakausapin mo ng Diyos ng sarilinan, hindi, alam ko, I believe na marami sa atin na hindi pa gumagawa po nito. Diba? Meron po tayong 24 hours sa isang araw. Imposible naman na hindi ka magkaroon ng oras sa pananalangin. Hindi ka naman kukonsumo ng napakahabang oras dyan. Diba? Sa Facebook nga, umaabot ka ng ilang oras dyan. Pag nanonood kayo ng PBB ba yun? Narinig ko, mahilig kayo sa PBB. Yung squid, Squid ball? Squid ball ba yun? Ano ba yun? Squid game. Tamo, alam na, ninuhuli ko lang kayo kung ano. Alam ko yun dahil nanonood yung anak ko noon eh. Diba? Ang haba ng oras ng ginugugol nyo dyan. Sa prayer, makaisang oras dyan, napakahaba mo na yan eh. Diba?
Biro mo kaya kung titignan mo ko yung pag-o-offer mo ng panahon kay Lord sa pananalangin, napakaiksi lang sa araw-araw na ginagawa natin. Sa araw-araw na ginagawa natin sa buhay. Pero hindi tayo nagkakaroon ng panahon. Di ba? Sabi nga ni Billy Graham, pag emergency lang kayo nananalangin. Pag medyo matindi yung sakit mo, di ba? Medyo matindi yung problema mo, di ba? Doon ka lang lumalapit, doon ka lang umiiyak kay Lord. Hindi, dapat everyday. Blessed ka man o hindi, mananalangin tayo sa ating Panginoon. Amen? Sana po, itong pong araw na ito, simula po yan na tayo ay magsimula ng manalangin. Tandaan natin, open po yung church natin. Kapag medyo masikip sa bahay nyo, hindi nyo kaya mag-pray, sabihin nyo lang po. Bubuksan po natin dito. Andiyan po si Kael, pasok kayo doon sa closet niya. Di ba, Kael? Pwede ba doon sa closet mo, Kael? Diba? Pasok po kayo sa loob na, wala makakakita sa inyo. Amen? Mag-pray po tayo rito. Amen? Sana po maging prayerful po tayo. Yun gusto natin, na tayo pong mga taga Salt and Lights maging prayerful church. Amen? Hindi man tayo, kasi bihira na kayo umattend ng prayer meeting, bihira na tayo umattend. Doon na lang sa prayer, sa prayer warrior, bihira na rin. Yung maging mapanalanginin na lang po tayo. Diba? Kasi pag naging mapanalanginin tayo, tingin ko, a-attend ka na ng prayer meeting yan, a-attend ka na ng warrior niyan. Amen? Sige, sabihin mo sa katabi mo, oy, prayer dyan. Okay, sige, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Purihin kayo, Diyos, Lord. Kami po yung nagpapasalamat sa napakabuti mo sa aming buhay. Lord, kami po mga taga Salt and Light Church, Lord. Lord, nagde-desire po kami na kami ay maging mapanalanginin, Panginoon. Salamat, Lord. Hindi po aksidente na itong buwan ng Hulyo, ang aming topic, ang aming theme ay tungkol sa prayer. I believe, Lord, ito yung need naming mga taga Salt and Light Church. Ito po yung kulang pa namin. Salamat, Lord. Lord, talagang hindi sapat yung pasasalamat na aming ibibigay sa inyo. Sapagkat ganun mo kami kamahal, Panginoon. Ang dalangin ko lang, Ama, tulungan mo, Lord, ang aking mga kapatid sa pananampalataya. Lord, yung hindi pa nananalangin, magkaroon ng panahon sa pananalangin. Lord, yung mga nananalangin na, ma-improve po, Lord, yung aming mga prayer. At Lord, maintindihan namin at maunawaan namin yung kahalagahan ng pananalangin sa buhay namin. Tulungan mo po, O Diyos, maging bahagi ito ng aming buhay. Maging bahagi, Panginoon. Maisama namin, Lord, sa aming way of life, Panginoon, ang aming pananalangin. Na hindi lang kami nananalangin pag meron kami mga problema sa buhay. Lord, may problema man o wala, tulungan mo, Lord. Gabayan mo kami. Touch mo kami, Lord. Para minsan kami nakakalimot, ay kami makapanalangin po sa inyo. Salamat po. Hallelujah. Lord, ang biyaya ng aming Panginoong Kristo at ang pakipagpisan ng banal na Espiritu at ang pag-ibig ng Diyos Ama ay sumainyong lahat. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Purihin ng Diyos, magandang hapon po sa inyo lahat.